Kapag kayo po ay naliligo, ilang timba ng tubig ang nagagamit ninyo? 2 timba? Pagkatapos ninyong maligo, di ba wala nang laman yung timba? Pero sinasabi mo ba pagkatapos mong maligo, pagkatapos na yung laman ng timba, masasabi mo pa rin bang meron kang 2 timba ng tubig o wala na? Wala na, hindi ba? Ganon din yung salin at saka amlak. Yung mga amlak, yun yung mga pumasok at lumabas na pera. Pero hindi ibig sabihin na may pumasok at lumabas na pera ay ganon kakayaman sa huli. Kasi parang negosyo po yan, maraming pumasok na pera, baka mas marami pa pala yung gastos, lugi ka pa in the end, baka negative ka pa pagdating sa huli. Parang paligo din po yan. Kung merong lumabas na 2 timba doon sa gripo, at 2 timba rin yung tinabo mo, pagdating sa huli, 0 rin yung laman ng timba. Kahit sabihin nila na magkano pa yung dumaan sa mga accounts ni VP Sara Duterte sa kanyang mga bank account, pero yung mga nakadeclare doon sa SALN ay hindi rin i-reflect yung mga amount na yun, hindi po iyon questionable. Reasonable po iyon. Dahil ang sinusukat ng mga transaksyon ay yung flow ng pera, pero hindi yung natirang pera. Ang sinusukat ng SALN ay yung snapshot, yung natirang pera. For all we know, ang daming mga transaksyon, mga negosyo at mga tao sa Pilipinas na mas malakas gumastos kaysa tumanggap ng pera. Kaya understandable po na baka hindi magtapat yung amount na nasa transaksyon mula sa AMLA at doon sa SALN. Ngayon po doon sa impeachment. Sa impeachment po, kailangan mong patunayan yung mga offense na nakumit ng impeachable officer. Noong ipinakita nila yung mga AMLAC transaction, yung mga SALN, ano yung mga offense na tinutukoy mo? Wala naman, gumagawa ka lang ng intriga. Masasabi mo bang graft and corruption? Hindi mo naman dinescribe yung nature ng mga transaction. Sinasabi mo na kulang yung laman ng SALN, wala ka namang dinescribe na hindi na-declare or saan kinuha yung pera or illegal yung pinanggalingan ng pera. Kung baga, nang-iintriga ka lang, malisyoso ka lang. Kung titignan mo lahat ng mga information na yan, walang mali po. Hindi po sapat yung mga facts na yan para mag-establish ng elements of the crime nga eh. Kung titignan ninyo yung House rules, kailangan doon sa pagboto, ultimate facts, tapos reasonable grounds na makonvict or probable cause na makonvict. Ibig sabihin, kailangan mong ilista lahat ng element, lahat ng facts, at kasama dun sa facts na yun, yung elements ng offense. Pero kung wala kang linagay na facts na tumutukoy na nagtatay ng mga circumstances na to sa isang offense, wala kang kaso. Puro circumstances lang ang pinakita mo. Kaya ngayon, mula doon sa complaint hanggang doon sa hearing nila ngayon, wala silang tinukoy na specific offense na illegal, na may nangyaring bribery o corruption or consideration ng palitan ng pera na unlawful. Wala. Ang ginagawa nila ngayon ay fishing expedition. Naghahanap sila ng butas. Lahat na lang kukunin nila hanggat mahanap nila yung magko-consolidate ng lahat ng facts na yun. Sana nagpe-pray sila na lumabas yung illegal circumstance na magta-tie together ng circumstances. Hindi po pwede yun. Kapag hindi mo iyon na-allege doon sa complaint, hindi mo pwedeng ilabas lamang dito sa accusatory and investigative phase. Dahil fishing expedition yun. Wala siya in the first place, hindi mo pwedeng hanapin ngayon. Trabaho po yan ng prosecution at ng complainant. Maraming salamat po.